Ikalabing-dalawang kabanata, ang huling bantay. Madilim ang lahat, pero hindi na ako natatakot. Nasa harap ko ang nilalang, buo na ang anyo, wala na ang pagbabalat kayo, wala na ang tik-tik, ang paniki, ang anino. Ngayon, nakaharap ko na ang tunay na mukha ng dilim. At ako, hawak ko ang tingting, ang kwaderno ni Lola, at ang pangalan kong matagal nang itinago. Elmer Salindilim. Hindi ako ang susuko, bulong ko. Hindi siya gumalaw, pero sa paligid niya, gumalaw ang hangin, umikot, dumilim pa ang paligid, umusok ang lupa, pumutok ang isang ilaw sa poste sa labas. Tila kahit ng mundo ay natatakot sa desisyon kong to. Hindi mo kami pwedeng ipitin sa pangalan mo. Bulong ng nilalang, isang salindilim lang ang kailangang bumitaw at babalik kami sa laman. Pwes, sagot ko, habang unti-unting pinupunit ang pahina ng kwaderno ni Lola. Kung pangalan ang kailangan mo, eto na. Hinampas ko ang tingting sa lupa. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw, tila tinamaan ng hangin mismo. Isang kaluluwa pa, isang sulyap ng katawan, isa pang laman. Umigting ang paligid, sumingit ang panaghuy, pumulupot sa paligid ko ang malamig na usok. Parang sinasakal ang kaluluwa ko, parang hinihila ako palabas sa sarili kong katawan. Pero hindi ako bumigay. Binasa ko ang huling pahina ng kwaderno. Ito ang huling panata, ang orasyon ng bantay. Sa ngalan ng aking dugo, aking iwinawaksi ang gabay ng anino. Sa ngalan ng aking laman, ako na ang huling tagabantay. Putulin ang kadena, ihulog sa dilim ang lahat ng hindi na dapat bumalik. Hama ko ang tingting, tinusok ko ang gitna ng palanggana ng altar. Doon kung saan nagsimula ang lahat. Doon kung saan pinakain ng dugo ang bilim. Biglang nagliyab ang apoy. Asulang apoy. Parang hindi apoy na basta nasusunog. Parang kaluluwa ang sinusunog. Isang sigaw ang narinig ko. Hindi lang isa, libo-libo. Lahat sila parang umaaray. Parang nabulabog ang katahimikan ng impyerno. Ang nilalang sa harap ko, unti-unting nangisay. Umatras, pumuti ang balat, umusok. Hindi mo kami pwedeng burahin. Tumingin ako sa kanya. Malinaw. Hindi ko kayo buburahin, pero puputulin ko ang pinto kung saan kayo dumadaan. Umagsak ang nilalang, umusok ang paligid, nabiak ang sahig, at sa huling iglap, pumutok ang apoy ng tingting, at sumara ang altar, na parang may pinto sa ilalim ng lupa na isinara na habang buhay. Pagdilat ko, umaga na. Tahimik ang bahay, tahimik na hindi mabigat, kundi magaan. Si Ate Leti, mahimbing na natutulog. Wala nang marka sa paligid ng kama. Wala nang bakas ng anino. Wala nang usok. Lumabas ako sa sala. Nandoon si Kuya Dario, nagkakape. Tahimik lang siya. Parang wala siyang alam sa lahat ng nangyari. Pero pagtingin niya sa akin, tumanggo siya. Okay ka na? Hindi ako agad sumagot. Hindi siguro, pero natapos na. Pumunta ako sa altar ni Lola. Isinara ko ang kwaderno. Ibinuhos ko ang natitirang kandila sa pahina. Hinayaan kong matupok. Tinignan ko ang huling bahagi ng mesa. Nandoon pa rin ang ukit na iniwan noon. Isa pa. Kapalit. Bago mawala ang dugo. Pero sa ilalim nito, may bagong ukit. Wala na.
Kung inabot mo hanggang dito, ibig sabihin kasama kita sa buong paglalakbay sa dilim. I-comment mo ang pinaka nagmarka sa iyo sa buong kwento. I-share mo ang buong Salindilim series sa tropa, kapamilya, o kahit sa kakilala mong may lumang altar sa bahay nila. At tandaan, hindi lahat ng pamahiin ay kalokohan. Minsan, yun lang ang natitirang pananda ng mga kaluluwang ayaw nang bumalik.